Merong mga pananabutaheng simple na parang hindi mo maiisip na may kagagawan pa rin ang secret society. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, gusto kong ulitin yung napakatinding plano ng dating ambassador na si Goldberg para masabotahe tayo dahil galit siya. Ito ay lumabas na sa maraming website at ito ay inilathala ng walang takot ng Manila Times, no? Si Philip Goldberg, yung dating ambassador ng Amerika sa Pilipinas, talagang nagplano ng malalim, no? Ang kanyang plano ay naka-blueprint at nakuha ng Manila Times yung lahat ng nalalaman na ang layunin ay sirain ang mabubuting simula ng ating Pangulo. Isang strategic recommendation ng ipinasa ni Goldberg sa State Department para sa huli mapatalsik ang Pangulo ng Pilipinas ngayon. Hindi tiyak ng Manila Times kung ginagawa na ba ng Washington DC ang rekomendasyon na ito. Pero talagang ang mga Amerikano ay hindi pumapayag na hindi mangyari ang gusto nila. Sila ang pinakabuli sa buong daigdig at sila ang pinaka-numero 1 terorista sa daigdig. Ang plano nila, 1.5 taon lang ay mapaalis na ang Pangulo natin sa paraan ng paglinlang sa taong bayan. Sabi ni Goldberg, ang oposisyon sa Pilipinas ay bibigyan ng lahat ng political weapons para mapaalis si Digong. At ang dapat na ipapalit, tuta na ng oposisyon para hawak nila sa leeg. Kahit na sabi ni Goldberg, mahirap daw kumbinsihin ang mga Pilipino ngayon na siraan si Digong, kailangan pa rin ituloy ang kanyang plano at hinahamon niya ang oposisyon na lumaban at hinahamon niya ang mga pinuno ng Amerika na sumuporta naman. Ang sinasabi ni Goldberg, wala naman daw masyadong kaibigan si Digong kundi nasa Davao lang. Kaya ang tingin niya madaling makabagsak. Sabi ni Goldberg, ang Pangulo natin kakaiba yung pananaw, no? Kumbaga hindi raw ito ideolohiya o isang personal na ambisyon. Talagang makaluma raw yung pagiging nasyonalismo na parang sinasabi niyang wala nang nakikinig kay Digong. Palpak siya doon dahil hindi niya alam ang kultura ng mga Pilipino. Sinisisi niya si Digong kung bakit daw Amerika ang pinag-iinitan sa lugmok na ekonomiya ng ating bayan. Totoo naman, ayaw niyang aminin. Hipokrito, no? Iniisip ng inutil na si Goldberg na tuluyang nalason na ng Amerika ang isip ng mga Pilipino, kaya maniniwala ang mga Pilipino dahil daw yung neo-colonialism na pamamalakad ng Amerika sa ating bansa, kung makalahati ng ating buhay hawak nila, no? Ay akala nila wala nang Pilipinong makabayan, ha? Ang totoo, naniniwala si Goldberg na hindi alam ng mga Pilipino na ang Amerika ang ugat ng gulo at kahirapan sa Pilipinas. Akala niya isusuka natin kapag sinabi niyang makaluma ang pananaw ni Digong na lumalaban sa Amerika. Akala niya dinodiyos natin ang Amerika. Medyo out of touch ang mamang ito, no? Tama si Digong, ano ba ang naidulot ng Amerika sa atin kundi patuloy tayong iharap sa mga kalaban nilang bansa. Kaya bala ang binibigay nila, armas ang binibigay nilang regalo sa atin, na kung tutuusin regalo pero nagbabayad pa rin naman tayo kung minsan, no? Para maibagsak daw si Digong, sabi ni Goldberg, kailangan odyukan ng mga tao na nakakawalang gana ang pangako ng Pangulo ng nakaraang eleksyon. Ipakakalat nila sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng mga makukulit na oposisyon na hindi naman daw natutupad ang pangako para masira na ng tuluyan daw ang Pangulo natin sa paningin ng tao. Gusto ni Goldberg na maipuwera din ang Pilipinas sa ASEAN nations. Para daw mainggit tayo, magbibigay lang sila ng military support sa mga karatig bansa natin. At ang mga susuportahan nilang bansa, kailangan pumayag din na limitahan o kontrolin ang pakikipagtransaksyon sa ating bayan. Sa ganitong paraan, iniisip ni Goldberg na masasabotahe ang ating ekonomiya. Ang mga ganid na miyembro ng oposisyon sa atin, bubusugin ni Goldberg ng aids at grants para inggitin ng mga Duterte supporters na wala daw silang mahihita sa pagsuporta sa ating Pangulo. Mali na naman siya doon, no? Siyempre, yung mga solid na mga supporter ng ating Pangulo, hindi naman yan mukhang pera, eh.
ang iniisip nila yung tunay na pagbabago. Ang sabi ni Goldberg, ang oposisyon sa Senado at Kongreso tatapalan ng pera para maapektuhan ang nilulutong charter change. Ito'y kailangan para maisulong ni Digong ang pagbabago sa ating bayan. Gusto ng Amerika at ni Goldberg masabotahe ang pagpapalit natin ng saligang batas. Ang konkretong balak ni Goldberg, pakilusin ang socio-economic, political, diplomatic moves para talagang masabotahe ang ating Pangulo. Pagka raw ganito ang sabay-sabay na kumikilos laban sa Pangulo, madali raw may babagsak ang ating Pangulo. Ang mga inilista na strategies na gusto niyang mangyari, ilalayo ang Pilipinas sa Japan, Vietnam, Cambodia at Laos sa pamamagitan ng pagsusuhol o kaya pananakot sa mga lider ng mga nabanggit na bansa. Palalabasin delikado ang makipag-ugnayan sa Pilipinas at lalong delikado maglagak ng negosyo para daw hindi raw talaga tayo makasabay sa globalization ng ASEAN. Kailangan iwasan tayo ng mga karatig bansa sa mga transaksyon na may kaugnayan sa kalakal. Ikalawa, gusto ni Goldberg palakasin ang US military relations sa ASEAN countries pero hindi sa Pilipinas. Dahil sa ganitong plano, natutuwa naman ng China, natutuwa din ng Russia dahil gusto talaga nilang tumulong sa atin at kung tuluyan tayong ilalaglag ng Amerika, ay tuwan-tuwa nga sila. Hindi na nila kailangan pang manligaw sa atin. Talagang kailangan na nating makipag-ugnayan sa kanila. Alam din naman ng China at ng Russia kung gaano kaganda strategically ang ating isla sa mangyayaring gera ng Amerika kontra sa Russia, China at Iran. Kaya kung nambablap man ng Amerika, nagkakamali sila, nakatingin ang China at ang Russia. Ang gusto pa ni Goldberg, iba-blackmail ang mga bansang Vietnam, Cambodia at Laos para napilitang lumayo sa atin. Huwag makipagtransaksyon. Iwasan ang trade relations sa atin. Ikaapat, gusto ni Goldberg palalimin ang pakikipagsabuatan sa mga lider ng oposisyon. Pati mga pulis at militar natin, papasukin na nila, magpapadala ng mga infiltrators. Yung mga local na pinuno natin sa mga regions, kailangan nilang ligawan sa pamamagitan ng mga kung ano-anong mga panlilinlang at pagsusuhol para daw sumama na ang mga ito kung ibabagsak na nila ang administrasyon ni Duterte. Ikalima, kailangan daw mapilit na makahanap ang sinuman ng corruption case laban kay Digong para daw magsisi ang taong bayan at isipin natin na nabigo tayo. Dito lalong malabo Hindi talaga wala talagang corruption Handa raw si Goldberg na higayatin ang leader ng Amerika na magbuhos ng pera sa oposisyon dito sa ating bayan para magamit ang pera sa pagbibigay ng pabahay, edukasyon at pagkain sa mahihirap nating kababayan. Ay tanggapin lang po ninyo. Basta wag kayong susunod pag inutusan kayo ng mali. Tanggapin lang ninyo. Okay lang yan. Kasi dito sa ating bayan, talagang marami naghihirap. Gagamitin ni Goldberg yung US aid para yung pera bumuhos sa atin. Sige, tanggapin nyo lang pero huwag kayong susunod pagka pananabotahin na ang gusto nila. Gusto rin ni Goldberg na gamitin ang mainstream media. Ito mukhang nangyayari na nga Babayaran sila para sila na mismo ang sumira sa ating Pangulo. Ang anggulo daw na dapat palakihin ang China at Russia ay hindi dapat makapasok sa ating bansa. Ganun ang mga taktika nila, yung mga red scare, communist scare, hindi rin talaga alam ni Goldberg, Paano naman tayong hindi kakampi sa Russia at China kung trabaho at progreso ang ibibigay sa atin? Ang Amerika, puro gulo binibigay sa atin, puro pangakong napapako, Ang masaklap lang dito, gusto ni Goldberg na magsuhol ng pera sa mismong mga matatapat na tauhan ni Digong sa loob ng palasyo. Lalo na ang mga kapartido ng Pangulo. Gusto nila hatiin ang lakas ng administrasyon. Gagawin daw na panakot sa mga kakampi ni Digong na delikado ang mga leftist na kinakausap ni Digong. Yung peace talks talagang gusto nilang masabotahe rin. Ang gusto ni Goldberg, susuhulan niya yung mga militanteng grupo ng mga makukulit para manawagan sa Pangulo na ngayon pa
pakawalan na ang mga political prisoners. Wala pa nga yung pirmahan ng peace agreement Binubuo pa ng gobyerno at ng CPP, NDF, NPA. Pero kung masusulsulan yung mga kabataang mga militanting nagrarally dyan, baka maligaw sila ng landas, mahalin lang sila. Mananawagan nga sila ng mali dahil sa suhol na balak ni Goldberg. Gusto ni Goldberg, pati halaga ng piso natin, ibagsak. Dahil ang tingin niya, maapektuhan ang ekonomiya natin. Pero sabi ng mga financial analyst, kapag ka naman bumababa ang halaga ng piso natin, tumataas ang export ng mga produkto natin. Kaya sa global market, lalamang tayo kung ganito ang gagawin. No? At kailangan daw masabutahe ang Senado at Kongreso sa charter change sa paraang yung mga ego ba ng mga senador, kailangan nilang sundutin. Ang gusto ng Kongreso, isang boto na lang sa pagbabago ng saligang batas. Pipilitin daw ng Amerika na parang insultuhin ng konti yung mga senador natin. Sabi nila, 240 ang congressman, 24 lang ang senador. Kung magpapantay-pantay lang ng boto, para daw walang silbi ang mga senador sa number games. Parang sinusundo talaga yung pride, no? Ang hula ni Goldberg, kapag nainis ang mga senador dahil pinamumuka silang walang kwenta, di mawawala yung supermajority. Pipilitin din ni Goldberg ang Amerika na basahin palagi ang bawat kilos ni Presidente Duterte at palaging isaksak sa isip ng tao na ang pangako niyang programang pang-ekonomiya ay bigo. Kahit na maraming ginagawa ang Pangulo, palalabasin nilang walang ginagawa tungkol sa ekonomiya. Siyempre, kung hawak niyo ang mainstream media, madali niyo rin talagang mauuto ang taong bayan. Sabi ni Goldberg, madaling mauto ang Pilipino at babaliktad daw tayo kung nakikita natin na sabay-sabay na lumalabas yung mga binalak nilang pananabutahe. Kung hindi namin alam, alam na namin ngayon, paano kayo maniniwala pa sa inyo? Ang katuparan daw ng lahat ng pagkademonyong ito ay nakasalalay sa oposisyon ng Pilipinas. Dapat daw ay palaging sa Amerika nagmumula ang kumpas, sabi ni Goldberg. Dahil yung mga oposisyon daw, sasabog kung hindi sila pakikinggan. Kita mo, may iniuuto sila, gusto na sila pa yung hari, ano? Ang isang pagbubulgar sa plano ni Goldberg ay siguraduhin daw na hindi na makakalabas ang mga dokumentadong plano. Nakalabas na Iminumungkaya niya, huwag daw ipahalata ng oposisyon na kasabot nila si Leni Robredo at si dating Pangulong Pedro Ramos. Yun, lumalabas na, ginagamit nila yung dating Pangulo, ginagamit nila si Leni Robredo. Nakapagtataka nga merong isang babae ang pangalan ni Lloyda. Bilyon ang ginagastos para lang manatili sa pwesto si Leni. Hindi ka man maniniwala na ang perang yan pera niya lang at ng asawa niya. Ba't ka magtatapon ng bilyon? Ginagamit lang ang dating Pilipinang ito ng secret society, kaya may pera na ninulustay. Lahat ng ito, inaamin ni Goldberg na mahirap na mapaitupad ng 100%. Kaya meron siyang plan B. Ang plan B niya, kailangan daw magkaroon ng pagkakataon na makakita ng mga magkakaaway sa grupo ni Digong. Pag meron doon nag-away-away, gagatungan nila para lumala ang gulo. Ikalawa, susuportahan daw ng gusto ang grupo ni Leni Robredo na ngayon pala nag-ikot na sila, kinakausap na yung Simbahang Katolika, pati yung ibang religious group na hindi naman laki na aminiban, hinihikayat na yung ibang negosyante, lulukoyin nila ang kabataan, isasama nila dahil madaling ma-persuade. Yung civil society lagi namang panggulo, di ba? I-brainwash nila ang mga ito para daw maniwala sila na hindi dapat lumayo si Digong sa Amerika. Pag lumayo pa rin, sabay-sabay daw silang magsisisigaw na ibalik ang demokrasya. Yung demokrasya ginagamit ng Amerika na panlin lang Nalin lang tayo sa panahon ni Cory, akala natin totoo yung demokrasya, yung pala democracy, no? Palalalain daw ni Goldberg ang issue ng pagkalas ni President Duterte sa Amerika para palabasin na pahamak tayo. Paano kami napahamak? Kayo ang nagpapahamak sa amin, di ba? Desperado itong si Goldberg, pero baka maniwala. Ang gusto pa niya, ito maganda, no? Gusto niya, hikayatin din si Senator Bongbong Marcos na umanib sa kanila. At kung pwede, huwag mawala yung bisa ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kasi yung EDCA,
ginagamit din ng Amerika yan para labas-masok dito ang kanilang militar, pati mga equipment. Meron siguro silang mga nuclear warheads sa submarines na nakatago sa ilalim ng dagat natin. Pag napalayas ang EDCAL, lahat ng mga nuclear na lihim na pinasok sa atin, kailangan lumayas din. Ligtas tayo, di ba? Anong panganib na nakaamba sa atin? Ano naman ang pakialam ng Amerika kung nasa panganib tayo, hindi naman lang ito bansa. Ganun sila kawalang hiya. No? Ay, alam nyo, pwede rin naman na pagkakumampi sa kanila si Senator Bongbong ay mapapatalsik pa rin si Lenny. No? Sila ang nagluluto ng electronic dagdag bawas sa ating eleksyon. Pwede nilang palabasin na totoong nandaya si Lenny, tatanggalin, ipapalit si Bongbong. Pero sa palagay ko, hindi na nila mahihikayat si Senator Bongbong, lalo at nabulgar na to. At saka, iba rin naman ang prinsipyo ni Senator Bongbong. Pero siyempre, kung ikaw Amerika, lahat gagawin mo para magtagumpay ka. Kaso, hindi na po pwede ang pagiging hudas nila. Hindi na po pwede ang kanilang divide and rule. Ibang-iba na ang takbo ng isip ng ating mga kababayan. Pasensya na lang sila, lalo pat ganitong ina-expose natin sila. Mabibigo lang sila.